Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog niya Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal na mga kapatid, gunugunita natin ngayon ang kapistahan ni San Pedro Julian Emard, isang pare na itinalaga ang kanyang sarili sa pagdidibusyon sa Santisimo Sacramento, the Blessed Sacrament. Ipinakita niya sa atin na si Jesus ang tunay sa banal na Eucharistia, ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Minamahal ng mga kapatid, bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang na misang ito, sama-sama mo nating dunitain, isipin ang ating mga pagkakasala sa poong may kapal. Sama-sama tayong humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig. Ikaw ang tagapangasiwa sa mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo sa San Pedro, Julian, sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang tinuro niyang pagsasalita. Masundan namin ang pinakita niyang halimbawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas, at bawang. Dito naman, walang makain, kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulaturo at kakulay ng bidelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda.
Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuog sa ganitong kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan na kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko, ang bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhi sa aking napupuot, ay nagsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusay nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nang marinig ni Jesus ang pakamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nababalitaan naman iyon ng mga tao. Sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod kay Jesus. Paglusan ni Jesus sa dalampasigan, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon, nang lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw.
Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa. Sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila na makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dali ninyo rito, sabi niya. Pinaupo ni Jesus sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit. Nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang mga lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita na ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig natin sa ating mga pagbasa kung paano ang Diyos kinakalinga ang kanyang bayan. Kung paano ang Diyos pinapakain ang kanyang bayan. Ang walang hanggang pag-ibig, kagandahang loob ng Diyos para sa kanyang bayan. At pinupuno ng Diyos anuman ang pangangailangan ng kanyang bayan. Sinasabi nga, nariyan ng Diyos, anuman ang mga gutom na dinaranas ng mga tao, naroon siya, handa niyang ibigay para sa kanila. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ng mga bilang, Book of Numbers, nakita natin kung paano mga Israelita ay walang utang na loob sa Diyos na nagreklamo pa sa Diyos. Sabi nila sa Panginoon Diyos, mabuti pa ang buhay namin sa Ehipto. Ngayon narito kami sa disyerto. Hindi kami makakain ng agad ng isda. Hindi kami makakain ng pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, wala kaming makain, kundi ang mana. Dito natin makikita kung paano ang tao, bagamat lubos nang pinapakain ng Diyos, pinapakain ng Diyos ng tinapay na nagmumula sa langit. Sinasabi, ang mana o nahuhulog sa lupa, pag ito po ay kinakain, ito daw po ay napakasarap. Talaga pong masarap daw ito. At hindi lamang yun. Binibigyan pa sila ng Diyos ng ibon na makakain. Yung sinasabi mga pugo na nalalaglag tuwing hapon. At binibigyan pa sila ng Diyos ng malinis na tubig, bati sa gitna ng disyerto. Kaya nga dito natin makikita, ang Diyos kailanman hindi pinabayaan ang kanyang bayan. Yung pagmamahal ng Diyos. Pero ano naging ugali ng mga tao? Instead na magpasalamat, ang ginawa nila, magreklamo. Lalo silang parabang hindi na nakikita ang mga handog, regalo, kalinga, pagmamahal na ipinakita ng Diyos para sa kanila. Minamahal na mga kapatid, sa gitna ng pandemya na pinagdaraanan natin, marahil ganito rin ang ating naranasan. Bagamat nahihirapan tayo ngayon, tulad ng mga Israelita na sa disyerto, tayo ay tumatawid. Hindi pa tayo nakakatawid para papagwagian ang pandemyang ito na kumakalat ngayon ang baryan. Tulad natin mga Israelita noon, noong kapanahunan ng Exodus, anong inihiling sa atin ng Diyos? Hinihiling sa atin ng Diyos unang-una, manalig tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. Huwag tayo hiwalay sa kagustuhan ng Diyos sa ating buhay.
Dahil alam natin, sa Kanya magmumula lahat ng biyaya na kinakailangan natin sa ating buhay. Sa Kanya magmumula lahat ng lakas na ibibigay niya sa atin. Sa Kanya magmumula lahat ng grasya at biyaya na kinakailangan natin sa ating buhay. Narinig natin sa Ebanghelyo kung paano si Jesus nahabag. Nahabag siya nung nakita niyang napakaraming tao nakikinig sa Kanya, pero bandang huli alam niya nagugutom. Ginawa ni Jesus literally, pinakain niya. Bagamat 5 tinapay at 2 isda, nagmilagro siya, pinadami niya. Ito po ay tanda ng wagas na pag-ibig at kalinga ni Jesus para sa atin. Bagamat kahit na ganung kaliit lamang, meron 5 tinapay, 2 isda, pinadami ni Jesus at ang pinakain higit sa 5,000 mga lalaki. Hindi pa kasama ang 1,000 mga kababaihan at mga batang naroon. Dito natin makikita na si Jesus, siya ang tagapagbigay. Si Jesus mapagkalinga. Si Jesus mapagmahal. Si Jesus mapagbigay. Si Jesus maawain. Yan po, dyan tayo mananalig sa ating buhay. Itong mga darating na linggo, mapapakinggan natin na sasabihin sa atin ni Jesus, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kung paano pinadami ni Jesus ang tinapay, pinagpira-piraso, nagpasalamat sa Diyos, ibinagay sa kanyang mga alagad. Ganito rin ang ginawa ni Jesus nung huling hapunan. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso niya ang tinapay, ibinasbasan, ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At sinabi ni Jesus, ako ang tinapay, pagkain at bibigay buhay, at sino mang kumakain ng pagkain na ito ay kailanman hindi mamamatay. Sino mang sumasampalatay at nananalig sa akin, kailanman ay hindi mauuhaw. Dito natin makikita na si Jesus, siya ang magpapakain sa atin. Si Jesus ang magpapala sa atin. Si Jesus ang siyang magbibigay sa atin. Si Jesus ang siyang magpapasigla sa atin. Si Jesus ang siyang magbibigay ng biyaya sa atin. Minamahal na mga kapatid, narito tayo sa santuario ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno. Nariyan si Jesus. Parang sinasabi sa atin, anak, pumasok ulit kayo sa matinding pangangailangan ng pandemyang ito. Tumatawid kayo sa matinding kahirapan ng buhay. Pero, kailanman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag niyong isipin na iiwanan ko kayo. Narito ako. Bagamat narito tayo sa matinding paghihirap, sasabihin ni Jesus, huwag kang mangamba. Ako ang magbibigay pag-asa sa iyo. Ako ang magbibigay liwanag sa iyo. Sa gitna ng kadiliman, ako ang magsisilbing tanlaw ng iyong buhay. Sa kahinaan ng loob, ako ang magbibigay lakas sa iyo. Sa pangangailangan, ako ang magbibigay lahat ng grasya na kinakailangan mo. Sa lahat ng iyong pagdududa, palalakasin ko ang iyong pananampalataya. Sa kawalan ng pag-asa, manalig ka, magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan, anak. Minamahal kita. At kailanman, hindi kita kakalimutan. Pakakainin kita, bubusugin kita ng aking biyaya at grasya. Nariyan po si Jesus. Ngayong araw na ito ay pistahan na isang paring banal, si San Pedro Juan Emard. Siya po ang nagtayo ng Congregation of the Blessed Sacrament. At si San Pedro Emard, ang debosyon niya ay kay Jesus sa banal na Eucharistia. Kaya nga para kay San Pedro Juan
Julian Emard. Sinasabi niya, ang sentro ng ating buhay ang banal na Eucharistia. Sa Eucharistia nang gagaling ang ating lakas. Sa banal na Eucharistia, sa ating pagsisimba araw-araw, sa ating pananalig kay Jesus sa Sanctissimo Sacramento, nariyan si Jesus, ang tinapay na magbibigay buhay sa atin. Si Jesus ang sentro ng ating buhay. Si Jesus ang pinanggagalingan lahat ng biyaya. Jesus is the source and fount of every graces and blessing. Kaya nga, tinuturo sa atin ang debosyon sa banal na Eucharistia. Kaya nga po sa gitna ng pandemang ito, bagamat ang ating simbahan ay muling sarado, huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Masusundan ninyo sa pamamagitan ng live streaming na ginagawa natin ngayon. Lalo niyong palalimin ang inyong pananalig kay Jesus. Bagamat live streaming lang, taimtim na tayong magsimba. Tulad na sinasabi ng San Pedro Julian Emard, si Kristo sa banal na Eucharistia, ang banal na misa, ang sentro ng ating buhay Kristiyano. Lumapit tayo kay Jesus. Kay Jesus manggagaling ang ating lakas. Kay Jesus manggagaling ang liwanag. Kay Jesus manggagaling ang pag-asa sa ating buhay. Habang nariyan si Jesus kay Nazareno, habang buhay may pag-asa tayo dahil si Jesus ang siyang nagbibigay buhay, liwanag, sigla at biyaya sa atin. Amen. Minamahal kong kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan. Ang ating tutugon, ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinangahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ama naming sa langit, bigyan pansin kami nangangailangan na iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso na iyong pag-ibig. Huwag mo kami paintulot na mawalay sa iyo. Hiniling namin to sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan.
aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Pedro Julian ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang itinuukol kaysa ng sabayanan moong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel, mga banal, nagpupuri, nagpapasalamat, nagsisiawit sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya maalagad at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang tinapay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang tinapay ang alak sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang agantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
Pagbunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay, tangkali sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco namin Santo Papa, Jose na aming obispo at ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gindin lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal, San Pedro, Juan, Emard, na namuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa pag-ibig na ating amang nasa langit, sama-sama natin ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paitulso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kasamaan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon, magangad na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad inanyayahan sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Hali kayong mga napapakal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkaing nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hali kayong mga napapakal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Hali kayong mga napapakal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Hain ni Jesu Kristo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap namin banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Pedro Juan Emard na iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig na karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noon ikaw narito po sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo. Sa kanila nakamalmahalang krus. Ngayong ikaw niluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo, makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman na katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong mga katugunan. Tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin, dasalalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y binyagan na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayong taglay ang pananalig kay Jesus Nazareno, ang siyang nagbibigay buhay at pag-asa sa atin. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.